din nila so that yung Karina hindi siya makakakuha ng mga execution kills ng sunod-sunod with the reset. Additionally, yung Rafaela can also babysit yung Beatrix if ever kailanganin nila. Kasi tingnan mo yung Philippines, si Del Rosario, si Imam, as well si Soto, kaya nilang magstay sa lane nila ng passively ng kahit walang nangyayari. Tapos ang gagawin na lang nila, papabilisin na lang nila yung farm ng Beatrix. Nakita niyo si Villaluna doon. Ginamit niya yung slow at the last possible moment para mapigilan si JPL na mampa siya at siya yung magka-come out on top with these trades, yung harass na tinatawag natin. And nakita natin, vintage Villaluna. Ganito talaga yung galaw niya kapag gumagamit siya ng isang Rafaela. Pupunta siya doon, tapos susubukan niyang i-take down or bawasan yung jungler. Grabe rin, no? Siya yung tipo na healer pero level 1. Sobrang aggressive at mukhang kakagatin niya ata ang kanyang aggression. Pero may flicker ang Reyna at buhay pa rin siya. Okay. Great control kami from Singapore. Imagine nyo yung mga Little Wanderer fights na to ay sobrang crucial in the early stages na halos na mag-commit doon yung pares na teams. In fact, ang daming kinumit ng Singapore just for that one. Para lang din na make sure na itong jungling Karina nila ay magkaroon ng magandang spot kapag nagkaroon na ng turtle fight. Reminiscent. Nandito siya sa kanyang sariling camp. Walang invades na nagaganap at this very moment, habang si Villaluna naman trying to keep this river on their side. Umiikot-ikot siya eh. Kumbaga, kumukuha siya ng information kung nasaan na ba yung jungler ng kalaban. At sinisigurado din niya na alaga talaga si Del Rosario at wala masyadong invade na mangyayari. Pero si Villaluna, ang sunod na target with a Shadow Assault. Mawawala nata ng reset dito si Reminiscent. Si Gonzales humahanap ng angulo. But there you go. The movement speed bonus coming in from the Karina. Buhay ang jungler ng Singapore. Grabe. War of attrition ang nangyayari ngayon. Both junglers, kaya nilang mag-invade, kaya nilang mag-deny ng resources sa isa't isa. Pero dahil dun sa kanilang mga jungler, nagiging favorable yung laban para sa kanila at walang may-invade pero may laban na nagaganap dito. Nako, Del Rosario, it's a 1-for-1 for Reminiscent. And Sayla with the real-world manipulation pero wala siyang nahuli. And Turtle goes to the side of the Philippines. Favorable sa kanila yon. Plus si JPL, hinarangan ng Guardians Barrier yung lugar nung nakatakas na yung Philippines. Yeah, I wonder kung sino yung una-una dun sa Turtle, kung si Sol ba o si Soto. Pero meron nagpalow nung Turtle. And si Del Rosario, sabi niya thank you. Nakuha niya at na-claim yung retribution na battle, which is very crucial. Sa isang jungle emblem versus jungle emblem matchup, kung sino na unang nakakuha ng unang Turtle, sobrang laki ng advantage kasi lalaki yung diferensya ng levels nila. Which also means na lalaki yung difference ng damage ng retry. Kung nakikita niyo dito, nakapwesto na sila Del Rosario para i-invade etong jungle ng side ng Singapore habang si JPL naman at si Sayla ready din for any invades na magaganap para mapigilan nila to. Kumbaga, nagbabasahan na yung dalawang teams dito kung sa mga galaw. Kumbaga, dapat 10 steps ahead. At ito nga si Villaluna, paulit-ulit na tina-target ng Singapore. Tuwing up yung Shadow Assault, hinahanap ata yung Rafaela. Buti na lang may ikot na nagaganap, si Sol. Imam, half HP, bats face, bats impact, umaangulo, and the D-Roth goes down. Si Sayla ay umuulti, makakakuha pa naman ng konting depensa, pero si JPL pumasok sa tatlo. Slow coming in from Void Crystal, pero double kill para kay Del Rosario. Philippines takes down 2. At habang nangyayari yung lahat, nakita nila na nag-overextend dito si Clint. At tinakot ng onte ni Del Rosario. Pinagpakita siya ng onte doon para mag-back. Tinakot, tapos napagalaw. My goodness. You see yung ginawa ni Pakita dito? Kunwari nagpa-out siya. And then, when Reminiscent tried to go for him, isang combo agad, napalo niya agad yung isang Karina. Of course, makapag-lifesteal yung Karina, pero nakita natin Philippines, mas malaking lamang na. Nice ultimate na stun si Reminiscent and Soto for the combo. Turtle, mapupunta sa Pilipinas. Si Sayla umaangulo, pero hindi yun enough. Nice wild charge coming in sa graph, pero naman si Impact sa mukha. Babagsak si Imam with the D-Rock. Si Soul, ginalit. Gonzales sa gilid. It's a 4v3. Hindi makaka-reset, pero double kill para kay Soul. And that's a triple as well. Gonzales, makukulong sa loob ng real-world manipulation, pero may 1v1 against Sayla. Nahanap siya ni Soul. Despite just PMA niya, nagkamali siya ng konti at makakapag-dash palayo. Here comes the mega kill for the Soul. Pero mukhang Turtle and kills ang magiging palitan natin sa laban na yon. Okay. This is definitely gonna be favoring Philippines kasi nakuha pa rin 2 kills. At the same time,
nabigyan nila ng kills dito si Gonzalez. Unfortunately, si Sol nag-mega kill. Pero ang difference kasi nito, even when maganda yung ginawa ng Singapore at ni Sol doon, nabigay pa rin sa isang hero na hindi masyadong kailangan ng kills. This Dairoth for sure nakakuha siya ng 4 kills. Pero you would expect na mas gugusto yun ng Singapore na mapunta yun kay Adamir. With all due fairness though, si Adamir hindi namatay dun sa clash na yun. So Singapore, after that, masaya sila kasi nakat nila yung deficit. But for Philippines, at least na-even up nila yung trade. Si Gonzalez, ang lakas din ng loob eh. Kaya nga Kumbaga yung real world manipulation nasa harapan na niya, pumasok pa rin siya. Sabi niya, ay naku, pwede ko ata kunin yung 2 kills dito. Pero sabi ni Gonzalez, hindi ako magbaback down dyan. Lalabanan ko yan. At mukhang lalabanan din nila ang Singapore down bottom lane. Adamir hindi natamaan ang drive-by ni Del Rosario. And they will be backing off. Speaking of tapang, Butters, grabe din ang tapang ni Del Rosario dito. Villaluna, kailangan niyang mahanap dito yung mga holy baptism niya. Or possibly, just sustain. Eto si Gonzalez, 4-man rotation. And the flicker out, Del Rosario, Villaluna, they are safe. Efas at nakakuha pa ng turret sa top side. Singapore, medyo nabaliw sila doon at ang Pilipinas ang magsa-start. No, hindi. Singapore ang magsa-start ng turtle. Lamang ng level si Del Rosario, so sila yung may advantage dito sa may retry. Nakikita naman si JPL, ginamit na kanyang ultimate para mapigil si Villaluna. Bats Feast, Bats Impact na gamit na rin mula kay Imam. Pero mahihila ang dalawa. They will not be going for these kills anymore. Ang ganda ng disiplina pinapakita, both squads. JPL making the great play kasi yung Singapore lugi sila sa retrihan. Pero ang ginawa niya, naghintay siya ng timing kung saan malapit ng one retry usage yung turtle. Tapos tsaka niya ninakap si Del Rosario. So that, yung retribution surely mapupunta doon sa Karina. Villaluna hanggang ngayon talagang hindi pinapalagpas ni JPL ng River. Kumbaga, gusto niya stay at bay. Pero habang nangyayari yung lahat, ginagawang punching bag ni Soto, lahat ng torre sa may taas. Kumbaga hindi na umalis eh. Kumbaga nakikita pa rin natin sa mga laban na importante. Pero tuwing hindi naman talaga kailangan, nagpupush na lang siya. Bats Feast already Proctier. Real world manipulation mula kay Sayla. Pero na-cancel. Hindi ta-cancel ng Sanguine Claws. Nakahula lang ng dalawa. Gonzalez, tatama ang mga Renner Sniper. Mukhang asintado si Gonzalez ngayong laro. At ayun na, tinan mo yung sa taas, nagkakaroon din ng mini fight doon sa may taas between the Dairoth and the Paquito. At habang nangyayari yun ngayon, nandito din si Adamir. Susubukan nila sana kunin yung kill. And alam nila yung pwesto nito, pero Soto, nung unang sign ni Adamir, nag-dash out na. In fairness with Soto, kailangan mo i-comment yung mga nagagawa niya, yung pag-split push niya as well as yung usages niya ng kanyang mga knock-up. Kahit dun sa isang turtle, eventually napatalo sa Philippines. Sol nag-flicker, hindi tumama yung Abyssem Strike. Another intergalactic play from Singapore. Adamir, pumapangarap. Wala kumbaga yun na yung magagawa niya kay Imam Subukan niya pa humarap dyan ng onte. Makikita niya, hinahanap niya. Hoy, Reminiscent! Nahuli! Holy Baptism! Tatama ba? Yes! Tatama! And that is the jungler down for the side of Singapore. When you're playing against Team Philippines, particularly itong squad na itong Blacklist International, hindi ka talaga pwedeng magkamali. Kasi napansin nyo, bumitaw lang ng konti yung Singapore na grip nila dun sa mapa. Yung Philippines, nakapunish agad ng 2 kills, tapos meron pang Torre, tapos Turtle, Lord fight. Grabe! Punishment mula sa Philippines. It's a 4v5 scenario. Low HP on Lord. Sayla with a real world manipulation na cancel ni Soto. Sino kaya ang makakapag-secure ng Lord? And it's Del Rosario securing the Lord for the Philippines. JPL ay lalayo dahil low HP na siya. Both squads will be backing off. Yun lang yung gusto ng Philippines. Makuha lang yung First Lord. Wag lang bigyan ng tsansa yung Singapore na huminga. Pressure kung pressure, ika nga nila. Oh my goodness. Grabe yung map control ng Team Philippines. Parang inasnap lang, naramdaman nila na yung Singapore bumibitaw dun sa control na mapa dun sa may bottom lane, pati dun sa may mid lane. Tapos yung mga
mga ganong moments, na-identify agad nila kung saan sila magti-teamfight at nahanap agad nila yung kill dun sa may bottom lane. Eventually, yung Lord fight, handa si Soto for the real world manipulation cancel. Kahit pa yung Singapore ay A-goals na rin talaga sa positioning. Kalahati yung buhay ni Adamir. Pasimula pa lang yung laban. Holy Baptism, binato na at Del Rosario umikot na rin papunta sa side ni Adamir. Parang ayaw nila talaga pagpahingahin eh. Pero habang nangyayari yung lahat, yung Lord tumatagpas ng tore. Kumukuha na ng resources. Game 2 pa lang, kakampi na natin ang Lord. At si Gonzales ay binibigyan na ng mahirap na buhay si Adamir. Kanina sabi niya, ikaw sinashotgun mo ko. Ngayon, sinasniper kita. Mid lane ang sunod na goal dito. Del Rosario, pinilit si JPL na mag-ulti palayo. And that is a lot of resources burned defensively for Singapore. Ito yung kilala nating Sibol, ganito yung laro nila. Take out the resources slowly but surely, maging sobrang systematic. Ito yung Sibol na talagang top form. Yes, I do agree with that. Hindi pa prepared sa magic damage ang Team Singapore. As you can see, Radiant Armor na picked up lang ni Karina. Apart from that, there's nothing else. I think the shield, it's Dominance Eyes on the Soul. Tapos, ito, physical attack na nako-convert sa physical defense, ito kay JPL. So, hindi nila kakayanin sa ngayon yung shredding na pwede na expect kay Imam. Kahit pa hindi late game to, yung Cecilion parang late game na dumamage. Grabe. Even with the concealed play, hindi pa rin nakakahanap ng opening dito yung side ng Singapore at unti-unti silang napupushback nila Villaluna at ni Imam. Kumbaga ito yung dynamic duo ng Sibol eh. Yung si Villaluna, binibigyan niya ng chance na makatak. Bot makasustain si Imam. Si Imam naman, malabombang damage eh. Nako, malabombang damage din mula sa Singapore at si Villaluna ang unang magiging biktima. Philippines, they lose 1 at mukhang magbaback na rin ang Singapore. Del Rosario umiikot-ikot at habang unfortunate man na nahuli si Villaluna, it only takes 20 seconds para makabalik siya. And 20 seconds na lang din, coincidentally, yung Lord. Grabe, kakampi talaga natin si Lord. Oh. And this is Philippines trying to make them their case din dun sa my Lord area, which is a 12-minute Lord na for sure. Hindi pa pala, hindi naman sakto. Pero if they wait it out, magiging 12 minutes yan. So, crucial pa rin sa team na makakuha niyan. And surely Singapore, kung hindi man nila gustong kunin to, at least ayaw nilang ibigay yan sa Team Philippines. That's why I feel na baka lumaban dito ang Singapore. Philippines, they need to pick their fights. Kanina, kahit nung game number 1, mukhang lamang na sila. It only took one fight to turn the tides and end the game. Philippines, Singapore, pareho na sa match point. Oh, here comes the Lord at masesecure to ng Singapore. Pero sino ka ba makapag-secure ng fight? Bumagsak na si Wise, pero si Soto nandun sa gilid, pumaflak, flicker palayo. And I feel like they will be backing off after losing the Lord and losing the King. Gonzales sumusubukan humanap ng snipe. Singapore na secure yung Lord. Will this be a problem for the side of the Philippines? Not really. More like yung Singapore pa, way lang nila to para at least ma-even up yung gold. Maybe get yung turret dun sa may mid lane, pati dun sa may top lane. But apart from that, hindi siya magre-result into a push. Why? Because of the Beatrix as well as the Sicilian. Sobrang hirap mag-push if you're Singapore against Team Philippines unless matanggal mo yung dalawang threat na yan. You have to commend Team Singapore though. Dalawa yung good things na ginawa nila doon sa Lord fight. Actually, tatlo. Una is sinimulan agad nila. Second is na-identify nila na malayo pa si Soto. Third is using yung wild charge ulit para ma-stun at knock up si Rosario so that when the retry battle happens, hindi makakalaban yung Baksha. The Lord is taking down turrets doon sa may top lane. Habang si Gonzales, Imam, si Villaluna getting on top of the problem at tutumba na ang Lord dito. Habang sila Del Rosario nandun sa may gitna, sinusubukan i-defend yung mid lane. Ito na yung sinasabi natin, it only takes one objective
to turn things around. Si Soto. Oh no, Soto low HP pero mabubuhay ni Pierce Passion. Bumabakat na. Si Del Rosario nandun sa likod. Maraming nabigyan. Pero the Grok ultimate nagkakaubusan na ng mga Pilipino. Si Adamir nagalit na. Pero may triple kill mahuhuli ng Sandwich Claw. Sabi ni Soto, teka lang. Tumigil ka dito. Ang pangbansang kamao. Reminiscent. Sunod ka na daw. Si Ima makakapagdepensa pa. It's a 3-4-3. Munti ka na. Okay, Singapore, nagawa na naman nila yung formula nila kanina. Nanalo sila ng team fight. Pero this time around, ready si Soto eh. Ready siyang malapak. Oh, tandaan nyo kapag merong mga compositions na gustong pumunta sa backline ng kabilang team. Kung yung ganong klaseng formation, it means na kapag hindi ka nakapatay agad, merong maiiwan at maiiwan. And that's what happened with Team Philippines. Tinry nila, pinate ng Singapore na mag-commit ang Philippines. At si Del Rosario, syempre nanggigil siya. Gusto niyang pumala gamit yung back siya. At sobrang lalim na niya. Na-isolate siya sa kanyang teammates. Kaya naman napunish agad si Singapore. Dahil nandun si Soul, merong shred damage sa tanks. At napunish nga nila si Del Rosario. Yun nga lang, Soto really making a good run para sa Team Philippines, knocking up si Adamir na masyado naging aggressive gamit yung flicker play. Dinisrespect ni Adamir yung mga immortality na available sa Team Philippines. Okay, looking at the current status of the game, objectively, yes, nakapanalo yung Singapore ng isang fight, pero kailangan mo alalahanin din yung resources na nagamit nila to win those fights. Hindi pa up yung flicker dito ni Adamir. So meaning, hindi pa ganun kaganda yung kanyang escape mechanism and yung pagiging aggressive niya para kumuha ng mga kills. Yup, and kung titignan natin, no, Basically, Del Rosario, back siya, hindi siya yung primary target mo dun sa mga mabilisang takedown eh. Dapat talaga bibiglayin doon si Imam. Oo, si Imam talaga. And Imam right now is the win condition for Philippines. And gusto ko rin lang sabihin na ang laking item ang nadagdag para kay Gonzales na nakuha siya ng Wind of Nature. Ibig sabihin nito, kaya na niyang tangkihin ang damage siya ng gagaling sa Clint that normally would take down a lot of his HP. So napunta tayo sa sitwasyon na binigay sa atin ng Singapore during Game 1 na ang tanging choice na lang ng Singapore ngayon is to immediately go for Imam, but even then yun na lang yung pwede nilang gawin. Napakahirap pa rin lapitan ni Imam, especially when the Bat's Feast is available. Exactly. Tapos meron pang sprint, di ba? Nakita naman natin, pwede siyang mag-sustain ng kanyang sarili gamit yung ultimate, tapos mag-in-out. Parang pwede niyang i-kite ng sobra kasi sobrang bilis niya pag nakapag-sprint. At ang tagal din nung duration ng sprint na yun. So, if you're looking at Singapore, ang hirap talaga ng kanilang sitwasyon unless maganda yung kanilang talon. Jump with JPL, layered up with real-world manipulation. Kailangan sunod-sunod nilang nakukuha yung kanilang crowd control so that they'll be able to burst their opponents. Once na makapag-react ang Team Philippines, automatic, madaling masustain para sa side nila. We will be heading into the game in just a bit. And winning by bit, ngayon na. And tignan mo yung buhay ng mga Torre. Unti-unti nang nawawala yung base dito ng side ng Singapore, and with the real-world manipulation, Singapore does a great job na na-force out nila yung Philippine team. Napigilan ng Singapore ang push ng gagaling sa Pilipinas, pero nakakuha pa rin tayo ng isang inhibitor turret. This might just be a long reset once again for the next Lord. Soto, though, nandito lang siya sa baba. Heptasis na para kay Gonzales. What difference does this make, Wolf? Well, pang burst talaga. They want to take down kung sino man yung haharap. Target nila dito, yung haharap para sa Singapore. Pero nagkamali ata ng pwesto. Knock-out nagkamali ng pwesto ng Singapore. At mukhang gusto na ng Pilipinas binyagan ang panalo dito sa Singapore. And there you go, one turret down in the mid lane. Bot lane nata ang gusto nila. Pero ito na, akala natin reset pa. Pero nakahanap ng pwesto ang Pilipinas. Pilipinas, kamuntikan ng mapuwersa ang Singapore doon na mawala ng 2 miyembro, habang ang Singapore naman ay maging successful sa kanilang pag-defend. Pero hindi siya 100% success kasi nawalan sila ng 2 turret. Could have been more though. Kaso nga lang, syempre, you don't want to be in that spot. Pero pinuprove lang dito ng Singapore na they still have their own ways. May blade armor na pinili si JPL. Wonder if will that be enough. Siyempre, ayaw ni Beatrix na may ganyan. Pero kasi, habang may Villa Luna, merong lunas para sa mga ginagawa ng Team Singapore. Kasi yung sustain, it helps this Beatrix. Naku, nakalimutan nila na may ganun. If ever nakapwesto din si Soto na nag-split push, naku po, pakiramdam ko na
wala na, it's over. Nagulat na lang tayo. Bigla nang lumipat nagulat yung na lang camera. tayo, biglang gumalaw na yung camera. Kasi pinipwersa ni cameraman yun kapag may nanalo na eh. Nanlalaban. Oh no, Soul, medyo delikado. Pero ito na yun yung matagalang Lord Dance ng Philippines. This is parang yung signature dance ng 5 minuto, 6 na minuto. Grabe ang pasensya. And ito yung timing eh. That almost 20-minute Lord, this is the time na nagbe-bait out ka na ng mga people from Singapore para kahit papano ay i-contest nila to. Pero ngayon, sabihin lang natin Philippines ang kumukuha ng damage output ng Lord. Del Rosario, naghahanap ng angulo. Lord will be reset here as Villaluna and the gang will be resetting this again and will be resetting this again and again until JPL and the squad or Singapore in general will be burning their resources. At Lord kulang God. ang members dito ng side ng Singapore as Seoul defends yung top lane. Ngayon yung Philippines, hindi pa rin sila nagpapadalos-dalos. Gusto pa rin nila ayusin yung kanilang timing. Waiting for the right opportunity na may maasim talaga sa side ng Singapore. Sanguine Claws na gamit na kasama ng Bats Feast. Imam, naghahanap ng mapapatay. Si Soul masyadong malalim. Buhay pa rin si Gonzales. Pero may Guardian's Barrier. Kasabay na rin ang real world manipulation. Imam, inaanggulan si Sayla. Pero kailangan niya tumakas with the sprint. Yung Wala pace pang nila. bumabagsak. Pero yung pace nila, marami ng minion. Si Soto, umaarangkada na doon kay Adamir. Adamir, mag-ingat-ingat ka. Saan pupunta? Ginagawa mo. May imo yan, boy. And mukhang Sayla, mabubuhay. Sayla. Si Soto, si Sayla doon sa gilid. Nako! Si Soto ang bumagsak. At ang Lord ay buhay pa rin para sa Pilipinas. Buhay din yung base. Gonzales, ang base konti na lang para sa Singapore. Masyado nang mainit. Konting-konti na lang pero dito titigil ang mundo ng onte sa lugar na ito. Dahil Soto is down, wala nang buhay halos yung base ng Singapore and si Villaluna, 1/4 HP na lang. May Makakatakas. mortality. May mortality. Sobrang tense na mga moment ngayon. Even yung Team Philippines, every time na outside sila at na-bait sila dun sa mga ganun mo, solo plays. Unfortunately, hindi yun magpapan out. And that's also applicable with Singapore. Parehas na teams natin, hindi pwedeng sumolo play. Soul, papasok. Bats Feast na gamit na mula kay Imam. Real world manipulation. Makakatrap ng tatlo. Si JPL, konti na lang. At mukhang makakapag-recall pa si JPL. Reminiscent. Sinusubukan ni pin down ng Lord. Pero si Del Rosario, nahanap na si Reminiscent. Healing galing mula kay Villaluna. At magkakaroon muli tayo ng reset. At buhay na si Soto. Sobrang daming nangyari nung mga panahon na yon pero Soto is back para dito sa Lord Dance na ginagawa nila. Grabe. TikTok timers na rin sa ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, nalipat na kasi sa 21 minutes yung 60 seconds na death timer. So, this is something na kailangan i-take note din ng pares sa teams. For Philippines, nasa kanila ang advantage ng minion waves. Pwede nilang i-clear tong top lane, pati yung mid lane. And ang daming oras na ang kailangang i-google ng Team Singapore. In fact, kailangan niyang completely i-clear ng Singapore yung mga minions kasi meron ng opening doon sa base ng Singapore. Imam, Villaluna, and Del Rosario. At alam mo, itong tatlong to, talagang through thick and thin, nagkasama-sama na to, even at the highest point of their careers. Eh magkakasama tong tatlong to, pero these three, they really need to fight it in themselves. Kumbaga, dig deep. Kailangan nila mag-dig deep dito talaga para pampanalo to against Singapore. Yung Singapore ngayon, hindi na rin nagbibiro eh. Kailangan na rin magising ng mga rookie natin. Yung JPL, hindi wala. na gumagawa ng mga intergalactic plays. Wala nang mga lakad matatag moments eh. Tense situation for both Philippines and Singapore. One wrong move could end the game eh. Exactly. And wala tayo lower bracket. Na kumbaga, it's either you fight for bronze or you fight for gold. Yun yung pinaglalaban dito. And we did not expect this to happen as Philippines, yung history natin with Singapore. Parang we always come out on top. Pero never natin expect from them. Nadadali nila tayo up to our very limits. Yes, exactly. And sobrang close game ng laban na to. The patience from both squads, hindi talaga sila sumugod ng hindi pa kailangan. Uy. Naglalaboy.
si Soul. Soul, pumasok. Intergalactic play ba yun? Immortalities pop out of Soul. Singapore, killing spree for Imam. JPL nandun sa gilid, dinarap si Gonzales. Buhay pa rin. Pero may immortality na si Gonzales. Si JPL makakatakas with the conceal. Look at Soto on the backline. Naghahanap naman na knockout punch. Makakapag-flicker pala yung Sangling Claws na tama pa kay Reminiscent. Pero masyadong makunat ang Karina. Gonzales. Kailangan lumayo. Kamuntikan! Na. It's just one kill on the side of Singapore. Pero taking nothing out of Singapore, yung ginagawa ni Soul, na siya yung nauuna, siya yung nagsisimula ng laban. Grabe, men, ang dami nilang napapala doon, even if tumumba siya ngayon. Yeah, exactly. Parang dumakating tayo sa point na si Soul talaga yung initiator. Yep, unnecessary play. Wala doon kay Soul. Talagang nandun lang si Gonzales. Kasi kung sakaling wala doon si Beatrix, wala naman din damage na kayang pumatay sa kanya in an instant. But of course, prepared yung Team Philippines in that moment. So, credits to Philippines. But I wouldn't say na mali yun mula kay Soul na yung paglalaboy niya ngayon. Guys, Iba. Soul trying to find ways para Singapore. Actually, very creative ways na nga yun eh. To take down si Gonzales. Pero yung experience ni Soul dito sa mga oras na ito, yung tenacity ng rookie yung creativity din ng rookie para makahanap ng way para hindi mapatay. Pumapasok din sa side ni Gonzales. Ang ganda ng pinapakita ng Singapore, no? Yes. Akala, napapaisip ako minsan kung tama ba itong ginagawa. Pero as you guys said, minsan talaga yun yung necessary sacrifice. Yeah. The necessary play for Singapore to succeed. And who else but the veteran Soul? Yeah. Siya dapat yung meron talagang, ang tawag doon, nerves para ilabas yun. Tsaka kasi gagawin niya yung necessary sacrifice kasi kahit na namang stat line niya dito, as long as sila yung mag-come out on top, walang stat line dun eh. What matters is you fight for gold. Ang maganda kasi doon, parang gumagawa siya ng gulo outside of the Lord area. Kasi every time na gagawa sila doon ng gulo doon sa mismong Lord area, napapahamak sila eh. That time, alam niya na hindi ready, hindi ganun ka, at least yung basa niya sa mapa is, okay, hindi ready yung Team Philippines dito. Pero as it seems, hindi niya na-take for consideration na may taong pwedeng nandun sa may bush, dun sa may mid lane. Dun sa may left mid bush. Yun. Left mid bush. Ano naman, may sense naman, left, yung kaliwa ng mid, tas push. Tama naman. Diba? Pero alam mo ngayon, dito na tayo nagkakaroon ng ng nerves na ika nga nila tinatawag. Kasi the pressure is on for both of these teams. Syempre, pareho silang may mga rookies, pareho silang may mga first-timer dito sa SEA Games. And for them to go through this, patibayan na ng patibayan na ng likod, patibayan na ng puso to. Oo, tinan mo nga, parang problemada na yung mga kapatid natin sa Singapore. Yung sobrang tibay, mayayanig talaga yung utak mo pag ganitong klaseng pressure, no? Alam mo, eto nakikita ko na talaga, men. Yung pressure taking its toll, yung pagod nandyan na din. It's not easy to play a best of 3 at this level. Alam mo naman itong mga players na to, talagang ginagawa lang nila yung pin-program sa kanila ng coach nila or probably adapting on the fly. And yung pag-iisip na ganon, mahirap i-maintain yun eh. Yung tipong hahanap ka ng way para manalo. Especially against a team na veterano sa ganitong mga moments. You would say ito, di ba, MLBB royalty sa Southeast Asia. Si Villaluna at si Del Rosario. At yung royalty nila hindi lang sa skills, pati sa kanilang decision making. Constant trying to troubleshoot, mga ganon. Sobrang hirap at nakakapagod kalaban yung mga ganong mga teams. And I'm pretty sure na yan yung nararamdaman din na Singapore. Unfortunately, hindi sila pwedeng mapagod. If they want to get a shot dun sa gold against yung kabilang team, kailangan nila ng lahat ng strength nila ngayon. Kung may second win man kailangan, they have to find that. Hindi sila pwedeng mapagod laban sa Team Philippines. Let's set up the possible storylines naman for the gold medal match for this certain case. If Singapore wins, the biggest upset in Southeast Asia will happen. And nobody expected Singapore na to get past the Philippines. But if you look at it, doon sa side naman ng Philippines, it's a consecutive grand finals appearance, gold medal match appearance para sa Pilipinas in the 30th and the 31st SEA Games. And if you think about it, itong Villaluna Del Rosario,
sa buong 2021, lahat ng big tournaments natin ng international at Southeast Asian MLBB, nandun sila Sa finals. sa finals. You have MSC, you have NPL. NPLI, NPL, M3, lahat ng guard finals nandun sila. So, that's just an amazing feat for this dynamic duo. And Would you say na parang history na or parang history na yung nagtatakda na dapat makapasok din sila dito sa dulo? history is basically the story before all the hard work na pinapakita ng Villaluna and Del Rosario. Basically, history is the testament of their hard work. And para mag-repeat ang history, kailangan ulit magtrabaho ng duo na to at trabaho muli sa laban sa Land of Dawn. And meron ng pag-push. Ang ginagawa dito sa side ng Philippines, they're pushing back Singapore. Soto, sinusubukan niya humanap ng burst down. Buti na lang hindi si Sayla yung nanguna doon. Kung si Sayla nanguna doon, pakiramdam ko may umuuwing ibe. And sobrang importante ng EVE for Singapore, especially with Lord Control. Gawa yata ng play yung Philippines papunta dun sa may top lane. Gusto yata nilang harangan si Dairoth kasi normally yun yung pathing na dadaanan. And this is an adaptive play. Smart move coming out here from the side of the Philippines. Pero andyan din si Karina, andyan din si Adam. They're not even gonna intercept. They want to Kailangan nila go for bilisan it. to. Kailangan nila bilisan. Soul, makakatakas kaya siya. Pero tingnan mo yung ginawa ng Singapore. Nag-turn sila. Tutulungan nila. Pero Soul is down. Kailangan tumakbo ngayon ng members netong side ng Philippines. Pero may intercept din na nanggaling sa Philippines ng Rosario Soto. Talagang inaabangan na nila. And tingnan mo pa, yung play pa na unusual para sa kanila. Yung pa magsasalba sa kanila. At si Reminiscent ay low HP at mukhang Lord na ang call ng Philippines. An unusual play. The mix-up from Steeple will reward them with the Lord. Makakontest kaya dito ang Singapore. Grabe talaga. Whoever drew that play, and I'm pretty sure yung Rafaela na kasama nung Beatrix yun, nag-isip noon, napakalupit. JPL! Mukhang masasagasaan at tutumba. Tuloy-tuloy na Reminiscent nandun sa backline kasama si Soto. Matutulak ng konti si Sayla pero bumabawas na si Adamir. Kailangan maabot dito si Adamir mula sa Singapore. Pero ang ganda ng spacing niya flickering para kay Gonzales. Pati Immortalities po. Masyado na atang naging aggressive. Villaluna still alive. Healing galing. Immortalities will be popped. And here we go as Adamir goes down. Killing spray. Reminiscent. Villaluna with a healing. Maxim Pilipinas, lakad matatag dahil pupunta tayo sa laban papunta sa ginto. Wipe out sa Singapore Soul, ang nag-iisang nagbabantay para sa Singapore. Lakad matatag Pilipinas 2-1. What a play coming out from the side of Philippines. Sibol, 2 consecutive appearances sa isang gold medal match, 30th at 31st. Makikita natin na yung Philippines, they definitely have broken down yung Singapore. Bukod dun sa mahabang Lord Dance into a mix-up na nakita natin gumawa ng play yung Rafael at yung Beatrix sa top lane para ipitin yung Dairoth. Buying the time, but actually yung pick-off na yon forced Team Singapore na magkaroon pa ng additional na mistakes. Dahil may 4v5 fight, si JPL, naisip niya na gumawa ng isang heroic play, masyado siyang nahiwalay. Eventually,